taong marunong magtiis ng hirap ay mayroong ginhawang hinaharap. At sabi nga nila, kailangan mong bumaba sa kalagayan ng isang tao kung gusto mo talagang maunawaan ang panaghoy ng mga ito. Ano nga ba ang pinakamagandang pamana na maaari mong tanggapin mula sa iyong mga magulang? Karangyaan, karangalan, o kayamanan? Kahit ano okay lang sa nabanggit. Ngunit papaano kung kahirapan, dalamhati, at pagsubok ang ibigay nila sa iyo? Matatanggap mo pa rin ba? O itatakwil mo na sila dahil iniisip mong hindi sila naging mabuting magulang sa iyo? Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong maagang pinamanahan na malaking obligasyon at ng pinakamabigat na responsibilidad sa pamilya. Ngunit sa halip na sumuko at tumangis, lalo pang inialay ang sarili at tiniis ang lahat ng hirap dahil natatanaw niya ang tunay na kahulugan ng pagpapala mula sa malayong hinaharap. Ang kwento ni Fernando Poe Jr. o yung tinaguriang hari ng pelikulang Pilipino. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Ang kwentong ito ay ikalawang bahagi na ng nauna nating kwento ng tunay na hari ng pelikulang Pilipino na si Fernando Poe Sr. Kaya't mas mainam po kung babalikan muna natin yung nauna para mas maunawaan po natin ang kanilang kasaysayan. Maraming salamat po. Ang nakilala nating si Fernando Poe Jr. ay si Ronald Alan Poe sa totoong buhay. Bagamat ang kanyang mga magulang ay tubong Pangasinan at Pampanga, sa Maynila na nakapagsapalaran si Nanding o si Fernando Poe Sr. at dito na rin siya nagkapamilya at ipinanganak si Ronald Alan o mas nakilala nga sa bansag na Ronnie. Si Ronnie ay pandalawa sa 6 na anak at panganay naman sa lalaki. Siya ay isinilang noong ika-20 ng Agosto taong 1939. Saksi ang kabataan ni Ronnie sa maagang pakikipagsapalaran ng kanyang tatay at kitang-kita nito ang kanyang sakripisyo sa kanyang propesyon, ang pag-aalay ng buhay sa digmaan at ang paggabay sa pagbangon ng kanyang mga kababayan pagkatapos ng gera. Ngunit sa kasamaang palad, maaga pa rin siyang siningil ng kapalaran sa kalagitnaan ng paglilingkod. Ito ay matapos masugatan siya ng kabibe sa dalampasigan habang nagsushooting at noong mga panahong yon